Believe me wrong, ay Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International, Isujuk Salmian, the program like is here, subscribe, and post notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Magandang umaga po sa lahat sa ating mga viewers, listeners dito po sa ating YouTube channel, sa Facebook. May kapayapaan at habag biyaya ng Diyos ay sama sa atin sa pagitan ng ating Panginoon Hesus Kristo. Ito po yung lingkod, Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International. Mga kapatid, sa bawat araw, una sa lahat ay magpasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Hindi po tayo pinabayaan ng Diyos sa bawat araw. Tuloy po ang kanyang biyaya sa atin at sa ating panibagong araw naman ngayon at mga taon. Lahat po nagdiriwang ng karawan. Happy birthday po sa lahat. Naway ang kapayapaan, biyaya, habag ng Diyos, magpapala ng mga araw at mga taon ay dagdag ng Diyos sa atin, no? Sa lahat ng nagdiriwang ngayon ng karawan. Happy birthday po sa lahat. Mga kapatid, pasalamat tayo sa Panginoon dahil po na nakagising pa po tayo sa mga araw na ito. Sa March 12, 2024. Mga kapatid, bagong araw na naman, dagdag na ating mga karawan, matisog na katawan, at hininga natin pa po dahil po ang Diyos po ang pasya kung kailan mamatay ang tao. Ayon po sa Psalms chapter 90 verse 3 na Panginoon, ikaw po ang nagpapasya kung kailan mamatay ang tao, binabalik mo siya sa lupa sapagkat sa lupa siya nagmula. Kaya mga kapatid, ito po ating pinapasalamatan ng Diyos dahil narito pa tayo sa liputan kasama ng mga pangarap, mga hinangad, mga kapatid natin sa bawat araw na sana po ating mga financial, mga pagkain, bayaran, ano po man, damit, at sa lahat na ating mga kailangan, ang Diyos po ay nagbigay po sa atin. Kaya purihin, pasalamatan natin ang Diyos sa bawat araw habang mahininga po tayo dahil sa Psalms 150 verse 6 na purihin ang Diyos sa lahat na mahininga. So dahil mahininga po tayo, so pinupuri natin, pinapasalamatan ang Diyos dahil po ang ating hininga galing po sa Panginoon. Kaya mga kapatid, ito po ginawa natin, tuloy po tayo na nagpaparating ng mensahe ng Diyos sumita ating mga video. Itong ginagawa natin mga kapatid para po na marami tayong matutunan. Sumita nito mga kapatid, matatag po ating pananampalataya dahil po siya magpatatag sa ating mga kapatid ayon po sa 1 Corinthians in chapter 1 verse 8 na ang Panginoon magpatatag sa atin hanggang sa kanya pagparito, huwag po tayong pagwikaan. So kaya mga kapatid, yun po ating inaasahan na hindi po ito na natili tayong pastor, pananampalataya, Christian, pari tagapagturo kung hindi po na habag ng Diyos. Dahil siya po nagbigay sa atin ng habag at iningatan po ating pananampalataya ayon po sa 1 Corinthians chapter 1 verse 8 na iingatan ng Diyos ng Panginoon ang inyong pananampalataya hanggang sa araw ng kanyang pagparito. So upang magtayong pagwikaan dahil po na mahal tayo ng Diyos, na po ng mga kapatid, kaya talaga ay pinatunan ng Biblia, mahal tayo ng Diyos. Kaya huwag hayaan mga kapatid na masayang lang po mga panahon na binigay po ng Diyos sa atin, kasi sa kanyang habag ay hanggang ngayon ay tayo po ay binigyan ng pagkataon mga kapatid na tayo talaga ay magkaroon ng tunay na kaligtasan. Naayon po dito mga kapatid sa 1 Corinthians in chapter 1 verse 8 na iingatan tayo ng Panginoon, ang ating pananampalataya ay patatagin po tayo hanggang sa araw ng kanyang pagparito. Mga kapatid, yun po ating dapat malaman na sa bawat araw na talagang alam natin, no, kung ano ang kalooban ng Diyos. So ingatan po tayo ng Panginoon, ang ating pananampalataya ay patatagin niya hanggang sa araw ng kanyang pagparito. So, kaya ingat tayo mga kapatid, huwag tayo mula ng pag-asa, patuloy lang po tayo na mangaral ng salita ng Diyos, iparating natin sa buong sanlibutan upang na huwag po tayo mga kapatid maligaw ng aral po ng sanlibutan na hindi sa ayon sa katotohanan. Ito mga kapatid ang dapat natin malaman. So itong paraan ay hindi po tayo
niligaw ng mga mangaral na hindi po talaga sumang-ayon. So, hindi po sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid. Pakinggan natin sa 1 Corinthians chapter 1 and verse 8 mga kapatid. Dito po ang sinabi ng Biblia na ingatan niya ating pananampalataya, patatagin, no? Patatagin ating pananampalataya hanggang sa araw ng kanyang pagparito. Kasi yan po ang sinabi ng mga kapatid. Pakinggan natin mga kapatid, 1 Corinthians chapter 1 verse 8. Ito ating key verse. Nanatilihin niya kayong matatag sa pananampalataya hanggang sa katapusan, upang kayo'y maging walang kapintasan sa araw ng kanyang pagdating. So yan mga kapatid, no? Hindi po ang ating pagkapastor ang nagpapatibay at nagpapatili sa ating pananampalataya, ang Diyos po. So siya po ang nagbigay sa atin ng panahon na mapatatag po tayo sa pananampalataya sa pagitan po ng kanyang salita. Dahil po salita ng Diyos talaga, ito po ay ating napakinggan at nagkaroon tayo pananampalataya. At pinapatatag po ito sa mga pangako ng Diyos sa pagitan ng kanyang mga propeta, mga apostol, na siya pinangako talaga na siya ibabalik. So yan mga kapatid, na alam po natin na hindi po tayo naging matatag sa ating sariling pagsisikap, sa ating karunungan, kundi ang Diyos po ang nagbigay sa atin ng matatag na pananampalataya. Nanatilihin niya kayong matatag sa pananampalataya hanggang sa katapusan, upang kayo'y maging walang kapintasan sa araw ng kanyang pagdating. So yan po mga kapatid, no? So to God be the glory, dahil sa ating pananampalataya ay pinapanatili po ng Panginoon ating pananampalataya. Dahil po sa lahat ng panahon na ating pumuhay, kung talaga tayo po ay may pananampalataya, ay mananaig po tayo, sapagkat si Apostol Pablo, kapatid, ganun po ang kanyang sinabi dito po sa 2 Timothy in chapter 4 in verse 6 mga kapatid, hanggang po sa verse 8, na mistulan po si handog ng Panginoon sa dambanan ng Panginoon dahil dumating ang araw ng kanyang pagpanaw. Ang buhay ko ay iaalay na, dahil dumating na ang panahon ng pagpanaw ko. Puspusan akong nakipaglaban sa paligsahan, natapos ko ang dapat kong takbuhin, nanatili akong tapat sa pananampalataya. So naging tapat po siya sa pananampalataya. So puspusan siya, mga kapatid, nakipagbaka dahil po sa kapangyarihan ng Diyos, na ito ang kanyang pananampalataya ang nantili, sapagkat habang may pananampalataya tayo ay talagang gumagawa tayo ng kalooban ng Diyos, dahil po ang pananampalataya natin ang mismong gumagawa. At dahil diyan, may pag-asa si Apostol Pablo sa kuruna na ito, na kuruna ito ng katuwiran. Verse 8. Ngayon, may inilaan ang Diyos sa akin na korona ng katuwiran. Ibibigay ito sa akin ng makatarungang Panginoon sa araw ng paghuhukom niya. At hindi lang ako ang bibigyan, kundi maging ang lahat ng nananabik sa pagbabalik niya. So hindi lang po siya makatanggap po ng kuruna na buhay na walang hanggang sa araw ng paghukom, kundi sa atin din nananabik sa kanyang pagbabalik. Now, totoo ba talaga na nanabig po tayo sa pagbalik ng Panginoon? O baka pinipigilan po natin dahil po ang pamuhay natin ay salungat sa Panginoon? Pero kung namuhay tayong Christian, talaga, totoo talaga na tayo talaga ay sumusunod ng kalooban ng Diyos. So, ninanais pa natin, no? Ninanais pa natin na makaalis na tayo sa katawan na ito para makapunta na tayo sa bayan ng Panginoon. Yun po ang totoong tunay na pamuhay Kristiyano. Tapos Pablo, na sabi niya, mistulan ako'y handog sa dambanan ng Diyos dahil dumating ang araw na aking pagpanaw. Ayon po sa 2 Timothy chapter 4 verse 6. Buhay ko ay iaalay na, dahil dumating na ang panahon ng pagpanaw ko. Puspusan akong nakipaglaban sa paligsahan, natapos ko ang dapat kong takbuhin, nanatili akong tapat sa pananampalataya. So puspusan. So hanggang siya umalis na, ang pananampalataya talaga niya ay natili. Tulad natin, na habang tayo ay nakagawa ng kalooban ng Diyos, so ito po ang bunga ng pananampalataya. So hindi po dahil na pastor tayo, na gawa tayo ng video, nag-create tayo ng video, nakapag-live tayo, ito po ang bunga ng pananampalataya. Sapagkat ang pananampalataya mismo mga kapatid, ang mismo gumagawa. Hindi po sa ating pagkapastor mga kapatid, ang pananampalataya mismo ang gumagawa.
So kaya habang na may panampalataya tayo, ay ginagawa talaga natin ang kalooban ng Diyos dahil tubungan ng panampalataya ang ating gawa. Pakinggan na lang natin sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 3. Nagpapasalamat kami kapag inaalala namin ang mabubuti ninyong gawa na bunga ng inyong pananampalataya. Inaalaala rin namin ang pagsisikap na bunga ng pag-ibig ninyo at ang katatagan na bunga ng matibay ninyong pag-asa sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. So yan mga kapatid, no, ang katayuan natin. So tukad be the glory na kahit naman kung sabihin natin masakdal tayo, kamali talaga tayo, habang buhay pa tayo, sa taman pa tayo, nakipagbaka tayo. So puspusa nakipagbaka si Pablo sa kanyang sariling katawan na inaayawan talaga niya ang pagnanasa ng laban. Na yun po ang kaaway, nakipagbaka siya, no? Hindi po sa ibang tao na sa kanyang katawan ang kanyang sinusupil, no? Sinusupil niya ang kanyang sarili na baka sabi niya, ako na nangangarap ng balita sa iba, ako pa ang hindi makatanggap ng gantimpala ng Diyos. Ayon po sa 1 Corinthians chapter 9:27. Pakinggan natin. Dinidisiplina ko ang aking katawan at sinusupil ko ang masasamang pagnanasa nito. Dahil baka pagkatapos kong ipangaral ang magandang balita sa iba, ay ako pa ang hindi makatanggap ng gantimpala mula sa Diyos. So yun po pakipagbaka ng Apostol Pablo. Hindi po sa ito sa literal, spiritual po ito. Sa kanyang pamumuhay, sinusupil niya ang kanyang makalaman, no, na ito po ang ayaw ng Diyos talaga, na maalipin tayo ng pagnanasa. Kaya ito po sinusupil niya, didisiplina sa sarili. Baka siya nangaral sa atin ng magandang balita, siya pa hindi makakamit ng gantimpala. So ganun tayo, sinusupil natin ating sarili na pagnanasa dahil po labag po sa kalooban ng Diyos, mga kapatid. Kaya mga kapatid, ang tunay na may panampalataya talagang gumagawa ng kalooban ng Diyos. Dahil po ang iningatan na ng Panginoon yung totoo na panampalataya. Si Apostol Pablo, dahil may panampalataya po siya, sinusupil niya ang kanyang sarili, at dinisiplina niya ang kanyang sariling katawan at sinusupil niya ang kanyang masamang pagnanasa. So baka daw siya nangaral ng iba na magandang balita, siya pa hindi makatanggap ng gantimpala ng Diyos. So ganun tayo mga kapatid. So habang may panampalataya tayo, ingatan po tayo ng Diyos. Pero yung walang panampalataya ay hindi po yung kasama, kasi wala silang panampalataya. Kasi ang Biblia na po patunay na ang iningatan lang ng Diyos yung may panampalataya. Kasi ang iningatan niya ating panampalataya. Ay ibig sabihin, pinapatatag po tayo, no, hanggang sa ating palisalimutan na manatili po tayo magkaroon ng panampalataya. Sa Pablo nga, sabi niya, at iningatan ko aking panampalataya. So, dahil iningatan ang panampalataya niya, so patuloy po siya hanggang po siya na umalis sa libutan, ay talaga pinatunayan niya na mayroon na po nakahanda na korona. Balikan natin ang 2 Timothy chapter 4 verse 6 up to 8. Ganito po ang sinabi niya. Balikan natin. Puspusan akong nakipaglaban sa paligsahan. Natapos ko ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. So, nanatili siyang tapat sa pananampalataya. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. At pupusan ang nakipaglaban sa paligsahan. So, ito ngayon, habang Christian tayo na sumasalit sa paligsahan, itong ating takbo bilang pastor, Christian mananampalataya, ay talagang sumusunod tayo ng lagda. Kung ano ang layunin ng Diyos, yung sinusunod natin, sapagkat ang sumasali ng paligsahan talaga may disiplina po ito. So tayo po na sumasali po sa pagtakbo papunta sa karya ng Diyos, tayo mga pastor, pari, tagapagturo, Christian mananampalataya, ay tinuturuan tayo at pinapatatag po tayo sa pananampalataya ng Diyos para matagpuan tayo walang kapintasan. So ganyan po, yung mga tao walang pananampalataya ay hindi kasali sa pangako na ito. Kaya dapat magkaroon ng pananampalataya dahil para po na ingatan tayo ng Diyos na sumitan natin pananampalataya ay binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Ayon po sa 1 Peter, mga kapatid, in chapter 1 verse 5. Yan mga kapatid, na ang pananampalataya natin nagbigay ng kapangyarihan. Ito po yung kapangyarihan ng Diyos. Mga kapatid, ang pananampalataya natin na ating nakamtan, natamo, galing po ito sa Panginoon. Kaya sinabi mga kapatid sa 1 Peter chapter 1 in verse 5, na ang pananampalataya ng Diyos na binigay sa atin, nag-ingat po sa atin, no?
Sa pamamagitan ng pananampalataya niyo, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos. So, sumigitan ng pananampalataya natin, iniingatan talaga pa rin ng Diyos. Sapagkat habang sa ating pananampalataya ay sinusunod natin ang salita ng Diyos. Kasi ang pananampalataya mismo ang gumagawa. Kaya hindi po nagawa ito na create po tayo ng mga video live streaming na sa ating ito sarili na sa kakayahan, kundi ito ay kalooban na pananampalataya ng Diyos sa atin na din ito ating pinatunayan ngayon sa ating gawa dahil po sa pananampalataya po natin. Pero yung walang pananampalataya, hindi makasama ng pangako ng Diyos na maingatan po tayo. Kaya maraming mga kriminal, maraming na gumagawa ng malaswa o mga makasalanan pamuhay dahil po wala silang pananampalataya. Kasi ang salita ng Diyos nagtuturo po ng sinabi, huwag papatay, huwag mga lunya, huwag makikiapid, huwag magsambas Diyosan, huwag maging bayo tumboy, magnanakaw, maging sakim, nira ng kapwa, kung ito maging mapatid, maglalasing. So kung ganoon po, kabaliktaran ay pumuhay, so wala tayong pananampalataya sapagkat ang sabi huwag. So sapagkat sinabing huwag, ay hindi pwede. So dahil po na mayroong mga nangaluya kiapid, nang simasdiusan, mga bayo tumboy, pagtunghayaw, nira ng kapwa, naglalasing, mga sakim, dahil po na hindi po nila ginagawa ang sinabi ng Panginoon na huwag, no? Wala silang pananampalataya ng utos na Diyos. Kaya maging suel tayo sa paningin ng Diyos dahil po labag po, no? Labag po sa kalooban ng Diyos ang ating pumuhay. So dahil diyan, parusa po ating kantungan mga kapatid. So wag naman sana na gano'n na lamang ating pumuhay, puro na ating na sinusunod. So tanda po natin, ang pinaingatan lang po ng Panginoon, yung mga may pananampalataya. Kasi ang pananampalataya natin mismo ang gumagawa. Ayon po sa ating binabasa kanina sa 1 Thessalonians in chapter 1 in verse 3. Na ang pananampalataya natin mismo ang gumagawa. Kaya hindi po natin nagawa ito, pastor kasi ako. Hindi po, pananampalataya po ito. Hindi po natin pastor ngayon ay naglilingkod pa sa Panginoon. Maraming pastor ngayon na bumalik na po sa makamundong pamuhay. Kaya hindi po ba siya na pastor tayo ginawa natin ito? Ito ating ginagawa, bunga ng pananampalataya po ito. Balikan natin ang 1 Thessalonians in chapter 1 verse 3. Nagpapasalamat kami kapag inaalala namin ang mabubuti ninyong gawa na bunga ng inyong pananampalataya. Inaalaala rin namin ang pagsisikap na bunga ng pag-ibig ninyo at ang katatagan na bunga ng matibay ninyong pag-asa sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Ginagawa niyo ang lahat ng ito sa paningin ng Diyos na ating Ama. So ginawa natin ito, ang pag-ibig, ito po mga kapatid, na dahil po sa pag-ibig ay pinapatibay tayo, no? Ang matatag na bunga ng sabihin natin pagsisikap at matatag na bunga na ating pag-asa sa pagbalik ng Panginoon. Itong pag-ibig, nagsisikap po tayo na parating natin ang mensahe ng Diyos sa buong liputan. So mga kapatid, ito po ang pangako ng Panginoon na patatagin natin pananampalataya. Kaya kung wala ka pananampalataya, ay hindi talaga maging matatag po tayo. Kunting pagsubok, kunting suliranin sa buhay, may panalait, panira, pangutya, ay mahiwalay na tayo sa presensya ng Diyos. So, huwag sana mga kapatid na masayang lang po ang mga panahon na binigay ng Diyos sa atin. Kaya ginawa natin ito mga kapatid para kahit paano marami tayong matutunan at dapat magkaroon ng pananampalataya dahil po ang pananampalataya natin ang nag-ingat sa atin na tayo po iningatan ng kapangyarihan ng Diyos. Ayon po sa ating binabasa chapter 1 verse 5 dito po sa 1 Peter. Sa pamamagitan ng pananampalataya niyo, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang naghihintay kayo ng kaligtasang nakalaang ihayag sa huling panahon. So yan mga kapatid. So dahil po sa pananampalataya, iningatan ng kapangyarihan ng Diyos. Kapag wala ka pananampalataya, hindi mo magagawa ang salita ng Diyos sapagkat ang pananampalataya ang mismo ang gumagawa. Kaya sabi ni Santiago na chapter 2 verse 14 na ano ang pakinabang ng isang tao nagsasabi na may pananampalataya ngunit wala siyang gawa. Maliligtas ba siya sa ganun pananampalataya? So may pananampalataya po na hindi nakakaligtas at may pananampalataya na nakakaligtas. Sapagkat ang pananampalataya totoo ay sinasamahan po ng gawa. Kapatid, ano bang mapapala ng isang tao kung sabihin niyang mayroon siyang pananampalataya pero wala naman siyang mabuting gawa? Maliligtas ba siya ng ganyang pananampalataya? So may question talaga. Maraming nagsasabi may pananampalataya po, Pastor. So dapat patunayan natin sa gawa dahil na maging sinungaling po tayo kung magsasabi tayo may pananampalataya, hindi natin ginagawa ang kalooban ng Diyos.
Marami nang sabing pananampalataya, pumatay, nangalunya, kiapid, nagsamay sa Diyosan, naging bayo tumboy, at saka nangalunya, kung nakikiapid, yun po ang pumuhay po na tao minsan sa limutan at inaccept nila na may pananampalataya. Pero, yan, ibig sabihin ni Santiago, ipakita natin sa gawa. Ang sabi sa verse 18. Pakinggan natin ha. Santiago chapter 2:18. Kung talagang may magsasabi, may pananampalataya ako, at ikaw naman ay may mabuting gawa, ito naman ang isasagot ko. Paano ko makikita ang pananampalataya mo kung wala ka namang mabuting gawa? So kaya, hindi natin mapatunayan na may pananampalataya po tayo kung walang mabuting gawa. So ang sabi ni Santiago, papakita ko sa iyo na may pananampalataya ako sa pamamagitan ng mabuti kong gawa. So ipakikita ko sa iyo, sabi ni Santiago, na may pananampalataya ako sa pamamagitan ng aking gawa. Mabuting gawa. So kaya, yun po. Hindi mo natin sabihin natin, may pananampalataya po. Tulad ninyo, may pananampalataya rin kami. Pero kung malayo po sa kalooban ng Diyos at ipumuhay, so maging sinungaling po tayo dyan. Hindi pwede mga kapatid na umasa lang tayo sa kaligtasan at angkinin natin may pananampalataya. Pero ang ating pamuhay talaga malayo naman, no, sa pagsunod ng kalooban ng Diyos. So, hindi natin mapatunayan. Tandaan po natin, ang iningatan lang ng Panginoon yung may pananampalataya. Pero kung wala tayong pananampalataya, hindi ka maingat sapagkat ating pananampalataya mismo ang gumagawa ng kalooban ng Diyos. So, habang gumagawa tayo ng kalooban ng Diyos, sigurado po, mga kapatid, ating pupuntahan, mga kapatid, na doon tayo sa paraiso ng Diyos. Sapagkat ang sinabi po sa Mateo 7:21, na hindi lahat tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makapasok sa kanilang langit, kundi yung tumutupad lang. So, kaya hindi ba siya na ako pastor, pari ako, Kristiyan ng palataya at tagapagturo, kung hindi makikita natin sa mata ng Diyos, sa mata ng tao, ang ating mabuting gawa. Pakinggan natin 7:21 sa Mateo. Rami ang tumatawag sa akin ng Panginoon, pero hindi ito nangangahulugan na makakapasok sila sa kaharian ng langit. Ang mga tao lang na sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit ang mapapabilang sa kanyang kaharian. So maliwanag po. Kaya kung sabihin natin may pananampalataya tayo, wala tayong ginagawa, so maging sinungaling po tayo. Sabi Santiago, ipakita mo sa akin na may pananampalataya ka sa magitan ng mga mabuti mong gawa. At ipakita ko sa iyo aking pananampalataya na may kasamang gawa. Ayon po sa Santiago chapter 2 verse 18. So kaya mga kapatid, ang iningatan ng Panginoon, yung mga tao may pananampalataya. Kaya kung wala tayong pananampalataya, paano maingatan tayo ng salita ng Diyos? Sapagkat ang pananampalataya mismo gumagawa hanggang sa mga panahon na ito, tayo mamuhay po na may pananampalataya at pinapakita po natin sa Diyos at sa mga tao ang mabuti nating gawa. Dahil po sa ating pananampalataya. Kaya panatilihin po tayo ng Panginoon, patatagin ang ating pananampalataya hanggang sa katapusan. Nanatilihin niya kayong matatag sa pananampalataya hanggang sa katapusan, upang kayo'y maging walang kapintasan sa araw ng kanyang pagdating. So yun po mga batid. So dapat pala ay kailangan natin sumampalataya na ating napakinggan, na aral, kasi kung makinig lang po tayo, na tumawag lang tayo, ngunit wala tayong gawa, so wala tayong maasahan po na kaligtasan na hinahayag po ito ng Panginoon sa kanyang pagparito. Kaya ayon ng Diyos talaga na ganoon na lamang ang ating pamuhay. Pulos na lang tayo nakapokus sa mga bagay sa limutan, trabaho, negosyo, asawa, kung sa ano pa man ang ating mga hinahangad, at doon natin nakapokus. Hindi po mga kapatid. Alam po ng Diyos na naghangad din tayo ng kaligtasan. Hindi kayo naghangad tayo magkaroon ng bahay, sasakyan, negosyo, pira, lupa, o ano pa man. So alam po ng Diyos na nangailangan tayo. Pero baka itong kaligtasan, nakalimutan na po natin na ito mas malaga kaysa mga bagay natin nakamtan. Sapatat ang bagay na pinagnasalan tao mawala, ayon po sa 1 John chapter 2, 15-17, pakinggan natin ang sabi ni Apostol Juan. 2:15 hanggang 17 sa unang Juan. Ito mga kapatid, ang sinabi ni Apostol Juan tungkol sa ating pamuhay sa limutan na huwag natin ibigin ang mundo. Huwag ninyong ibigin ang mundo o ang mga makamundong bagay. Ang umiibig sa mga ito ay hindi umiibig sa Ama. So kapag ganun daw, ang ating iniibig na lang ang mga mundo, makamundong bagay, makamundong na pag-iisip, so wala sa atin ang pag-ibig ng Diyos Ama. Nakuwala sa ating pag-ibig ng Diyos Ama, labag natin ang sinabi sa Mateo 22:37-39 na ang pinakadakilang utos, ibigin ang Panginoon Diyos buong puso mo, buong kaluluwa, buong pag-iisip mo. Ito sa 38, ito ang pinakadakila na
pinakadakilang utos ng Diyos. So kung may dakila at saka may unang utos, mas dakila ito sa unang utos na sinabi ng Biblia sa Mateo 22:37-38. Ito po ang pinakadakila na utos, ibigin ang Diyos buong puso, buong tapat, buong kaluluwa. So ngayon mga kapatid, kapag wala sa atin ang pag-ibig ng Diyos Ama, labag natin ito. Now, ang umibig ng sanlibutan, makamundong mga bagay, ay wala sa kanyang pag-ibig na Ama. Verse 16. Pagkat ang lahat ng kamunduhan, ang masasamang hilig ng laman, ang pagnanasa sa mga nakikita ng mata, at ang anumang pagmamayabang sa buhay, ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa mundo. So kung ganun daw, pagnanasa na lang, gusto natin maangkin ang sa ating kapwa. Kung nakita tayo ng magandang sasakyan, gusto natin makabili ng magandang sasakyan. Kung nakita natin ng kapwa magandang bahay, gusto natin makakamit ng magandang bahay. Kung may negosyo ating kapitbahay, kapwa natin, gusto natin makanegosyo din. Kung maraming pira ating kapitbahay, gusto natin magkaroon ng pira din. So ganoon na lang ating minsan mga kapatid, pagnanasa. Sapagkat pagnanasa, pansapong utos mga kapatid, bawal po talang pagnanasa. Huwag pagnanasaan ang iyong kapwa, asawa na iyong kapwa, bahay na iyong kapwa, katulong na iyong kapwa, pag-ari na iyong kapwa, kung mga hayop, no, mga bakahan yung kapwa. Pangsampung utos po mga kapatid, huwag pagnanasaan. So bawal po, pangsampung utos ang pagnanasa, bawal sa Biblia. So ito, pag pagnanasa po ating pamumuhay, so dahil sa nakita sa mga mata, pag mayabang, hindi nang mula sa Ama, kundi ito sa mundo. Na kung sa mundo ating pagpuko sa pamuhay, wala tayong maasahan ng kaligtasan. At hindi tayo maingatan ng Espiritu Santo. Dahil ang Espiritu Santo ng Diyos, ito po nag-ingat sa atin na salita ng Diyos para po na matuwid at karapat-dapat tayo sa pamuhay natin sa paningin ng Diyos. Now verse 17. Ang mundo at lahat ng bagay dito na hinahangad ng tao ay mawawala. So maliwanag po ang mundo at ang lahat ng bagay dito na hinahangad ng tao ay mawawala. Ngunit ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Ngunit ang taong sumusunod ng kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Nabuhay na walang ka ating inasahan. Yun talaga hangad natin habang sa mga panahon na ito. Pero talaga lang, hangad po tayo sa pag-asa at paniniwala ng may buhay na walang hanggang, pero ang pumuhay natin malayo naman sa katotohanan. So dapat natin ituid, i-correction natin ating mga pumuhay ngayon. Ano ba talaga may panampalataya ba tayo? At saka talagang paano magkaroon ng taong panampalataya? Mga kapatid, sumigitan po ng pakinggan na Ebanghelyo ng Diyos. Mga kapatid, pakinggan natin sa GSD City, mga kapatid, dito po sa Roma. Nasampalataya lang ang tao kung maririnig niya ang mensahe tungkol kay Kristo at maririnig lang niya ito kung may mga ngaral sa Kanya. So ito mga kapatid, maliwanag po, pinapangaral natin ito, halos araw-araw lubin ng Diyos, makapag-post tayo ng mga video at saka makapag-live tayo, kahit minuto, 1 oras. So anumang mga panahon na kailangan natin ipahayag ang mensahe ng Diyos kasi biyaya pa tayo ngayon. So wag abusuhin ang biyaya ng Diyos, baka po inabuso natin biyaya ng Diyos hanggang sa mga panahon na ito, wala pa rin tayo pagbabago, para wala tayong napakinggan, at saka pinapatigas po natin ang ating puso at isipan. Tandaan po natin, may puot po ng Diyos sa mga tao na hindi po nila pinahalagaan ang salita ng Diyos. Roma 2:4-5, pakinggan natin mga batid, ito po ang sinabi ng Biblia. Pero dahil sa matigas ang ulo mo at ayaw mong magsisi, pinabibigat mo ang parusa ng Diyos sa iyo sa araw na ihahayag niya ang kanyang puot at makatarong ang paghatol. Sapagkat bibigay ng Diyos sa bawat isa ang nararapat ayon sa kanyang mga gawa. Bibigyan niya ng buhay na walang hanggan ang mga taong nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti, na ang hangad ay makamta ng karangalan, papuri mula sa Diyos at buhay na walang kamatayan. Amen. So kaya wag natin hayaan na ihamak natin ang kabutihan ng Diyos hanggang sa mga araw na ito. Palagi pa tayong nakapanood ng mga video sa YouTube, Facebook. Ito po ay makita natin ayon po sa biyaya ng Diyos. So marami nag-abang na YouTube, marami nag-abang na Facebook, kaya lang hindi magkapareha po ang layunin. May nag-abang ng Facebook, iba po ang layunin. Pag nakita po ang Word of God, salita ng Diyos, scroll down kaagad kasi hindi po yun ang nais nila. So hayaan po natin.
at least na sa araw ng paghatol, wala po tayong may dahilan, sapagkat may alam ng Diyos, may YouTube account ka, alam ng Diyos, may Facebook account ka. So talaga lang na ang Facebook at YouTube na ay yung ginagamit ay hindi po nakakabuti sa Panginoon Diyos, kaya may hatol din. Kasi hindi mawala po itong lahat na ating pumuhay nakasulat po sa Aklat ng Gawa, at yun ang hatol natin sa ating pagharap sa hukuman ng Panginoon. So sana mga kapatid, magkaroon ng panampalataya, sapagkat ang panampalataya mismo ang gumagawa. So hindi po tayo nagawa nito dahil pastor po tayo, dahil apostolic believers po tayo. Ang ginawa natin bilang katungkulan ng mga tao may panampalataya. So lahat may panampalataya, kaisa lang tayo sa pag-asa ng kaligtasan. Kasi ang totoong panampalataya, tinatawag sila ng mga Iglesia ng Diyos. At tayo po yan mga kapatid, ang tinutukoy ni Apostol Pablo na Iglesia ng Diyos na mga mananampalataya. Ayon po sa 3:15 dito po sa 1 Timothy. Sakaling maantala ako, alam mo na kung ano ang dapat ugaliin ng mga mananampalataya bilang pamilya ng Diyos. Tayong mga mananampalataya ang Iglesia ng buhay na Diyos, ang haligi at saligan ng katotohanan. So tayong mga mananampalataya ang tunay na iglesia ng buhay na Diyos. So, hindi po relihiyon, hindi pastor ako, kaya iglesia ako ng Diyos. Hindi po. Hindi lahat ng pastor talaga, mga kapatid, ay pariha ang pagtuturo. Kasi ang panampalataya natin, binibis po natin ito sa pagsunod ng kalooban ng Diyos. So, kung may panampalataya tayo, nagpapatuloy tayo sa paggawa ng kalooban ng Diyos sapagkat ang panampalataya gumagawa po. So, mga kapatid, na pa rin na aral sa atin ng Panginoon, huwag nating kalimutan na ito po ang nagbigay sa atin. Sandigan tayo ng katotohanan. Kaya ating aral, mga kapatid, ay ayon lang po sa katotohanan. Sakaling maantala ako, alam mo na kung ano ang dapat ugaliin ng mga mananampalataya bilang pamilya ng Diyos. Ano po natin, bakit naging pamilya tayo ng Diyos? Dahil sa panampalataya. Kaya kung wala kang panampalataya, hindi mo masabi, pamilya ako ng Diyos. Ibig sabihin, tayo po ay mga Kristiyano. Kasi ang tinutukoy dito na pamilya ng Diyos, mga may panampalataya. Kaya ang panampalataya, pinatunayan ng gawa, mabuting gawa, para mismo tayo ang magpatunay sa mata ng tao, mismo na po ang tao magpatunay na mayroon tayong panampalataya. Pero kung sabihin natin panampalataya tayo, labag naman sa kalooban ng Diyos ang ating ginagawa, maging sinungaling tayo sa paningin ng Diyos at sa paningin ng tao. Kasi panampalataya mismo ang gumagawa. Mga mananampalataya ang Iglesia ng buhay na Diyos, ang haligi at saligan ng katotohanan. So yan mga kapatid, no? Haligi, sandigan ng katotohanan, tayo pong totoo na mga mananampalataya. Dahil po, sinasaliksik natin ang sulatan para magawa natin ang kalooban ng Diyos upang makita ang tunay na pananampalataya. So maraming salamat po sa lahat mga viewers natin, listeners, dito po sa YouTube channel sa Facebook. Naway ang kapayapaan, habag, biyaya ng Diyos ay sumasa atin lahat sa magitan ng ating Panginoon Kristo. Ito po yung lingkod, Pastor Tumaca, Apostolic Believers of Christ International. As it was, the grace of Jesus Christ be with us. Amen.